University. Amen? At tayo ay sa Panginoon. Mapalad ka. Tunay na mapalad ka. Mapalad tayo. Amen? Nagising tayo ng malusog, masigla, maayos, at tunay ang puno ng presensya ng Panginoon sa ating buhay. Napakasarap na pag-isip mo, pagbangon mo, thank you, Lord. Amen. Pag-isip mo, pagbangon mo, salamat, Panginoon, sa panibagong buhay. Salamat, Lord, for another chance to do your will. Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. At tunay nga sa umagang ito, ayan, nasa namin mga music ministers. Ayan, pulungin natin yung mga bakanting bubuhan. At habang pagkarating pa ng ating mga kapatid. Sige po, pag tayo nagsimula na, hanggang na ano po ay iwasan muna natin ang tumayo at makinig po tayo ng salita ng Panginoon. Let us concentrate on the Word of God, the message of God. Ano kaya ang message ni Lord para sa akin? Amen? Natanong mo ba? Natanong mo ba si Lord? Lord, ano po yung message mo kaya para sa akin ngayon? Ano po yung mensahe mo? Ano po yung gusto mo sabihin sa akin sa araw na ito? At sa araw na ito, hallelujah, ang mensahe sa inyo ng Panginoon ay tunay na pakinggan natin, isa puso natin, namnamin natin, at isa pabuhay natin. Amen? Amen po. Amen. Ayan. Hallelujah. Dapat tayo lang yata mo na yung boses ko. Amen. Hallelujah, mga kapatid. Nasa ano na kasi agad, nasa peak na agad yung boses ko. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Ayan. Mari po ba tayo tumayo sa oras na ito? Ayan. At ating pong basahin ang mensahe ng Panginoon sa umaga nito. Yung title muna tayo. 1, 2, 3. This new and living way. Ang ito ng bago at buhay na kaparaan o daan na tunay na ibinulong sa atin ng Panginoon. Basahin po natin ang verse. Hebrews 10, 19 to 20. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Therefore, believers, since we have confidence and full freedom to enter the holy place, the place where God dwells, by means of the blood of Jesus, by His new and living way, which He initiated and opened for us through the veil as in the Holy of Holies, that is through His flesh. Sa Tagalog, 1, 2, 3. Kaya nga mga kapatid, tayo inubos na malayang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Pinuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabi at ang tabi niya ito'y ang kanyang katawan. Purihin ng Panginoon para panganagay ng Diyos sa pagkakapasok ng kanyang pagkain at sa kanyang salita. Tayo isang dalawin mong bawat manalangin. Ang manaming banal, dakila ang kapangyarihan sa lahat. Diyos ng kataas-taasan, Diyos na walang katulad, Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Panginoon, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus at sa patnubay ng banal na Espiritu,
Wala. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at may nadaan. Ito po yung ating title. He opened unto us a new and living way na ang dam ito ay naglalagos, tumatagos, lumalampas hanggang sa kabilang tabing. At ang tabing na ito ay ang kanyang katawan. Yan. Para po ating maunawaan, ngunit sabi nga po, pag-iinan muna natin, sabi dyan ay meron kang lubos na malaya, meron kang lubos na kalayaan. Punong-puno ka ng kalayaan na makapasok sa dako kabalan-banalan. Para ma-appreciate mo yan, kapatid, yung freedom na yan, that well-expressed freedom given to us by God through His blood, atin pong tingnan, ano po, sa lumang tipan. Kung ngayon kasi pag-uusapan natin, okay, so, meron akong kalayaan. Meron akong kalayaan, makakapasok ako sa banan-banalan. Tingnan po natin, magbalitan po tayo sa Old Testament para lalo mo ma-appreciate, para yung spirit of gratitude na sinasabi ng ating isang leader, ano po, yung tunay at ganap na pasasalamat sa Panginoon ay tunay ng mag-isa pabuhay natin. Sabi po sa next slide, sa Leviticus 16:2-15, sabi po dyan, sa verse 2, the Lord said unto Moses, paki-ahayag na lang natin easy. The Lord said to Moses, yeah, tell Aaron, your brother, or the priest, that he should not enter at any time into the holy place inside the veil, the Holy of Holies, before the mercy seat, and which is on the ark, or he will die. For I will appear in the cloud over the mercy seat. Kung may Biblia po kayo, pakibuksan niyo po. Hindi na malalat na nag-isip ko yan. Sabi po dyan, the Lord said to Moses, sinabi ng Diyos Ama, ng Diyos na kabalan-balanan, si Yahweh, kay Moses, sabihin mo kay Aaron, your brother, yung iyong kapatid, that he should not enter at any time into the holy place, na huwag siyang basta-basta pumasok kahit anong oras sa banal na dako, sa loob ng tabi, inside the veil, or the Holy of Holies, o ang dako ng kabanal-banalan, before the mercy seat, na kung saan naroon ang mercy seat na tinatawag. Mamaya po makikita nyo, which is on the ark. Or, kung hindi niya susundin, he will die. Siya ay mamamatay, for I will appear in the cloud. Bakit hindi pinapapunta si Moses? Dahil sabi ng Diyos, ni Yahweh, dahil ako ay tunay ng dadako sa cloud kung saan papaimbabaw sa lugar, sa dako ng mercy seat. Naintindihan mo natin? Na pinagpapamalan si Aaron na tunay ng pumunta doon na kahit anong oras na hindi siya pwede basta-basta pumunta doon sa lugar na iyon. Dahil ang Panginoon, si Yahweh, ang Diyos Ama, ay tunay na makikita, He will appear in the cloud over the mercy seat. Nandoon ang matinding presensya ng Panginoon sa ulap na nakayugyong doon sa dako ng kabanal-banalan. Ipinagbawal. Sinasabi ng Panginoon, babala. Moses, bigyan mo ng babala si Aaron na iyong kapatid na high priest na tunay na huwag siya basta-basta pumunta sa dakong banal. Dahil ako ay tutungo doon sa mga ulap sa dakong banal na iyon. Amen? I will appear in the cloud over the mercy
On the mercy seat itself at sa harap ng mercy seat. Amen. Bilang high priest, si Aaron lamang ang binigyan ng karapatan na pumasok sa Holy of Holies upon the instruction of God. And it is done once a year. Bakit? Dahil pag hindi siya sumunod, the kabog, the manifest presence, the power of God, tunay niyang he cannot stand. Sabi niya, he will die. Mamamatay siya. At ito ay pinaguutos sa kalipit ng Diyos. Ngayon sabi doon sa ating binasa, tunay nga tayo ngayon ay malayang makakapasok sa dakong banal. Imagine mo, kapatid, imagine mo yung kanilang dapat sumungin at gawin. Sabi dyan, the appointed time is the 10th day of the 7th month. Merong specific day. Meron sila na special day to set apart for the Lord. Afflict their soul or in humility and in repentance before God. Offering made by a literal fire. Bakit natin pinag-uusapan ito, kapatid? Para ma-appreciate mo. Para masabi mo, I love you, Jesus. Para masabi mo, grabe, Lord. Talaga pa na ginawa mo ang lahat. Amen. Para sa amin. Amen. Sabi niyo, the sin offering for the people, the goat is laid as a sacrifice for sin. Inside the veil, the high priest, Aaron, enters the most holy place. He sprinkled the blood in the mercy seat. Before it, an atonement is made. Doon pala nangyayari ang atonement. Yung dugo ay tunay nga ng hayop ay i-receive before the mercy throne, the mercy seat, and the mercy seat itself. So, ganun paraan, nagkakaroon ng kalinisan, ng kapatawaran, ng tunay ng kabayaran. Ito yung offering nila sa kanilang mga kasalanan. Amen? Ito yung ginagawa nila sa Panginoon. Sabi niyan, a sacrifice must be made, an animal. The high priest brings the blood, hindi yung Israelites, kundi the special one that is appointed para makapasok sa kabanal-banalang presensya ng Panginoon. Isa lang, He will represent the entire community, the entire people. Gusto mo ba yun? Nandito sa church, ako lang ang lalapit? Ang pastor lang ang lalapit sa Panginoon? Hindi. Ngayon, sabi ko sa ating pinasa kanina, mayroon kang kalayaan. Malaya ka ngayon lumapit sa presensya ng Panginoon into the Holy of Holies. Sabi niyan, the blood on the mercy seat makes the atonement for the people. Dahil doon sa dugo ng hayop ay tunay na yung mga kasalanan ng tao ay nililinis at pinapatawad. Amen? At sabi doon, yung God's holiness is honored. Nabibigyan ng tunay ng parangal ang kabanalan ng Diyos. Dahil kung walang pag-aalay ng apoy, sa apoy ng hayop at ng dugo, na tunay niyang i-receive doon sa mercy seat, walang honor ng kabanalan na tunay niyang maibibigay sa Diyos for the cleansing of people. Ito yung proseso, kapatid. Ito yung proseso na ginagawa ng mga naunang tao na mananampalataya sa Panginoon. Amen? Ang sabi nga, tingnan natin the Ark of the Covenant. Sa next slide na tayo, Denise. Sabi dyan, sa tent, kaya ang kulay doon sa ating title ay blue, purple, and scarlet. Ito yung veil na humaharang. Amen? Sa unang veil,
at merong lamb. Hindi ko na po pinakita. At sa Holy of Holies, the Ark of Covenant. Ito yung nandun sa Ark of Covenant. Kapatid, tingnan mo, upang ma-appreciate mo ang kabutihan ng Panginoon. Sabi diyan, God is tunay nga na sinadya lahat ng Panginoon. Ang lahat ng nakalagay diyan, ang lahat ng tunay nga nandoon sa Holy of Holies. Sabi diyan, yung mercy seat is the meeting point. Noon, bago-bago pa bang Kristiyano, tunay nga maghahanap ka ngayon ng upuan. Mercy seat daw yan po. Maghahanap ka ng upuan. Tama po ba? Mercy seat. Pero sabi nga, ang nandoon ay ang Ark of Covenant. At sa Ark of Covenant na yun, nandoon yung tablet. Andoon na naglalaman ng 10 utos ng Diyos. Yung presence ng Panginoon ay naroon dahil sa covenant na symbolize ng Aaron's rod, yung nagbabad. Amen. Na-preach dati ni Pastor Merly. Yung mga ginamit, ano po, dito sa lugar ito, bumababa ang presensya ng Panginoon. Amen. Dito sa lugar ito, sabi niya yung cherubim, because in the place of God, in heaven, only the cherubim can stand in the presence of God. Amen. Itong mga special na klase ng anghel, sila lamang ang may kakayanan to withstand the presence of God. Kaya sabi nga, ito po ay kahalintulad ng tunay nga na kung ano ang tunay na nasa presence ng Panginoon. The cherubim, the mercy seat of God. Andoon ang 10 Commandments. Andoon ang mga utos ng Diyos. Andoon ang ginamit ni Aaron na rod. At ito yung golden overhood kung paano in-instruct ng Panginoon gagawin. Amen? So, napakahalaga sa Diyos ang pagsunod. Amen? Yung gumawa nito, yung inutusan ni Moses, the skillful Israelite, na gawin ang mga bagay na ito para sa Panginoon. At dito sa damong ito, ipinagbabawal si Aaron, the high priest, to enter. Bawal siyang pumasok dyan at any time. Sabi nun, kaya nga, during the 10th day of the 7th month, lamang siya pwedeng pumasok doon. At sa damong lugar na ito, the kabog of the mighty, the holy, the great, awesome, excellent, power, presence of God ay yung sa damong ito. At tunay na sabi, Aaron will die. Hindi niya mag-withstand. Hindi niya kakayanin ang presensya ng Panginoon. Amen. Naiisip mo ba ngayon? Imagine mo ba ngayon? Grabe Lord, di ba? Ang hindi na kapangyarihan mo, it can kill. Amen? Ang presence, ang mighty presence mo. Kaya even your high priest, kung hindi siya susunod, ay maaaring siya man ay mamatay. Amen? Dahil doon sa kautusan ng Panginoon. Ngunit sinabi nga sa ating binasa, kaya nga mga kapatid, tayo'y lubos na malayang makakapasok sa dakong kabanal-banalan. Amen? Dito sa presensya nito, na tunay na sa lugar ito, na niyuyuyungan ang presensya ng Panginoon dahil sa dugo ng Panginoon Jesus. Amen? At sabi dito, sa Matthew 27:51, sabi niya, and behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom. Amen? Sabi diyan, kung malaya ka na makakapasok dahil sa dugo ni Jesus sa 20, binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daan na lalagos hanggang
body. Nung time na tunay niyang siya'y napako sa Mount of Skulls, sa Golgotha, sabi doon, no, at 3 p.m., sabi nga ay nagdilim, gumulong, gumiglat, nag-earthquake, kasama rin yun ay ang paghati ng veil sa templo. Ibig sabihin, sabi dito, ang tabig na yun ay ang katawan ng Panginoong Jesus na kanyang inialay na. At kaya nga ang sabi ng Panginoon, I am the door. Palakpakan mo nga ang Panginoon. Hallelujah! Sabi doon, yung tabig na yun, na nahati, na sinisimbolo ng veil, ay katawan ni Kristo. Amen? At nung kanyang inalay ang kanyang buhay, binigyan niya tayo ng daan na tumatagos hanggang kabilang tabing. Dahil yan, ang tabing na yan, ay ang katawan ni Kristo at ng kanyang inalay ang kanyang buhay. Ito ay nabuksan. Palakpakan mo ang Panginoon. Ito ay nabuksan. The veil of the temple was torn in two from top to bottom. The moment the access to God was open. Imagine mo yung prosesong dinaanan para masabi mo ngayon, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Grabe yung ginawa mo. Grabe para lang magkaroon ako ng access sa Holy of Holies na noon ay pinagbabawal mo sa pangkaraniwang Israelita at tanging ang high priest lang ang maaaring makalapit. Ngunit ngayon, dahil sa ginawa mong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, pinalay mo yung buhay, ang katawan mo ay nabayubay hanggang sa huling batak ng iyong dugo. Ay tumampi sa lupa, tunay ngang ang veil, ang harang, ang tabi, patungo sa kabanal-banalang presensya ng Ama ay tunay ngang nahati, nabuksan. Amen. That we have now an access to God. The moment Jesus drank his last, the temple veil was torn from top to bottom, signifying that through his sacrifice, the veil into God's presence was open for all. Malinaw yun. Open for all. Amen? Ang access na ito ay bukas sa lahat ng mananampalataya sa finished work ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? Romans 10:9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, amen? That He died and on the third day He rose again, you will be saved. Amen? Ikaw ay maliligtas. Ang access na ito ay open sa lahat. At ang access na ito ay open sa lahat ng maniniwala, mananampalataya, walang duda, walang pag-aagam-agam, walang pag-iisip na tunay nga
hinati. Amen? Kaya sinasabi ng Panginoon na tunay nga, separation was removed. Through Jesus' sacrifice, your access is no longer denied, but verified, stamped by the blood of Jesus, that your access is full and available anytime through the blood of Jesus. Amen? It is open to all, kapatid. Kaya nga sabi ni Jesus, next slide, I am the door. Ako ang pintuan. Sa pamamagitan ko lamang, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya mo na ako si Jesus, na namatay sa krus ng Kalbaryo, na inialay ang aking katawan. Ako ang pintuan na nabukas sa iyo. Ako ang pintuan na bukas, na available para sa iyo, that you can enter and find pasture, find security, find help. Amen. At sabi niyan, hindi lamang yan ang binigay sa akin ng Panginoon. We have eternal life through this door, through the Lord Jesus. Amen. Eternal life, redemption. Our spirit was alive again. Our spirit is alive again. Amen. Binuhay ang ating spiritu. We are now open into communication with God. Kaya natin pinag-uusapan yung nakaraan. Para ma-appreciate mo naman, kapatid, kung anong klaseng access ang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Yung access, sabi niya, God opens the door that no one can shut. Hindi lamang sinabi ng Diyos na mahal ka ng Diyos. Hindi lang sinabi ng Diyos na nasa isip kita, anak. Hindi lang sinabi ng Diyos, kaya mo mag-provide sa iyo, anak. Kundi ginawa niya mismo. He showed how He loved us. Amen. He showed how He loved us. Na yung katawan niya ay kailangang mamayubay sa krus ng Kalbaryo. Amen. He showed up to the last detail required para tunay nga maapis ang Ama bilang kabayaran ng kasalanan natin. Up to the last detail of requirement, ginawa ng Panginoon Jesus. Up to the last drop of His blood. Kaya nga sabi niya, bago pumatang ang last drop, sabi ni Jesus, Father, into thy hands I commend my spirit. Dahil lahat ng spirit ay babalik sa Ama. Amen. Pinakita yan ng ating Panginoon Jesus. Natuloy nga, up to the last drop of His blood, ipinigay niya. Ginawa niya. Ipinakita niya ang kanyang pagmamahal. At ang pintuang ito, walang sino man ang maaaring magsara. Walang sino man ang maaaring magsara ng access nito na ipinagkaloob ng Diyos, na ginawang available ng Panginoon sa lahat ng tunay ng maniniwala, mananampalataya, that Jesus is the Messiah. Na si Jesus ang tunay nga walang kasalanan ay naging kasalanan para sa iyo at para sa akin. Sabi niya, I am the door. If anyone enters through me, hindi if anyone enters beside me, kundi through me, sa pamamagitan ko, he will be saved. And will go in and out and find his pasture. Palakpakan mo, Panginoon, kapatid. Your access in and
the presence of God. Tatanungin mo ko how? Just enter. And God will show you how. Amen? You need to be in the very presence of God to find the pasture, to see, to experience ang masaganang pastulan na pinangako ng Panginoon. Amen? Sabi ni Jesus, I am the only door. Malinaw yan. Amen? Kaya nga sabi, ano yung katuruan ng last Sunday? Nasasaktan ang puso ng Diyos if He found us to love the creation more than Him, the Creator. Amen? Dahil siya ang pintuan ng kasaganaan. Siya ang pintuan ng katutunan. Siya ang pintuan at siya mismo ang solusyon sa lahat sa iyong buhay. Amen? Jesus is the answer. Siya ang pintuan tungo sa iyong kapayapaan. Sabi ko nga, salvation is only the beginning of a Him. Amen? Kung manampalataya ka sa Panginoong Jesus sa kanyang ginawa, then you can now access the door freely in and out. How many times, ilang beses, gusto mong magpabalik-balik sa makapangyarihang presensya ng Panginoon, maaari mong gawin. Walang hadlang, lubos na kalayan ang pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Upang sa kanyang presensya, with a sincere heart, i-pour out mo ang iyong puso sa Panginoon. Amen. Ibigay mo ang lahat sa Panginoon. Kaya nga sabi sa John 14:6, I am the way. Kaya nga alam na alam natin, I am the way. Paano naging way si Jesus? Ngayon, si Lord pala yung tabing kapatid. Katawan ni Jesus, yung tabing. Not until His blood ay tunay nga, His body ay tunay nga mapako sa krus at mag-drop ng kakuling-kuling ng dugo. Alam mo ba, 7 parte ng katawan ni Jesus ang tunay nga pumatak ang kanyang dugo. Amen? Dito sa kanyang sentido. Amen? So we will have the tunay nga true access sa ating kaisipan ng abundance ng Word of God. Kaya-kaya na tunay nga sa mga messages of Word of God. We are in the freedom, in revelation of the Word of God. Lahat ng mga reasoning na hindi sa Panginoon, we cast it down, we pull it down. At tunay nga hindi ito makatanda na hindi ito mananaig sa mga buhay at mga pangyarihang salita ng Diyos sa ating buhay. And every blood
Paano ko ngayon ipaparanas sa Diyos ang pasasalamat sa Kanya? Kasi may lahat makikita ng Diyos ang totoo, pinahahalagahan ang ginawa mo para sa krus ng Kalbaryo. Huwag po tayo tuman lamang sa benefits of the cross sa Psalms 103. At napakasarap namangin ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Amen. We were redeemed, we were forgiven, we were given eternal life, we were saved. Today nga, we are reconciled with the Father. At sabi doon, He crowned us with good things. Amen. Binibigyan pa rin niya tayo ng lakas na lakas, kadal na lakas sa kabataan, youthful strength. Yan ay mga benepisyo sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Napakasarap i-enjoy. Pero sabi, how much do you value? Amen. Not just waiting for the benefits na mag-manifest sa buhay mo, but how much you value to the one who sacrificed for everything that you are enjoying right now. How much do you value? How much do you honor? Sabi nga, di ba sa writing, honor the Lord. Parangalan mo ang Diyos kung ano ang meron ka. Parangalan mo ang Diyos na tunay ng the best na meron ka upang makita ng Diyos na tunay mong pinahahalagahan ang Panginoong Jesus. Ang kanyang ginawa para sa iyo. Para sa iyong buhay na kaayaan. Amen? Amen po ba kapatid? Amen. Sabi nun, the pointing to Christ, next slide po, Christ entered the most holy place. Sabi nga, no, when He tore the veil, yan po ay kapareho ng 16 kanina. Pero i-emphasize dito, na tunay na no man can approach God on his own. Only through the sprinkled blood is there forgiveness and access. Mamaya mababasa natin sa Hebrews po. Talagang kapatid, walang sino man ang maaaring makapunta sa presensya ng Panginoon. Sa presensya ng kabanal-banal ng Diyos. Grabe. Woo! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Binigyan mo ako ng access. Hindi lahat ng tao ay mayroong access. The access is available, but they continue to deny Jesus. But they continue to deny the truth. Pero mapalad ka. Iyapos mo na buo ang katotohanan. But Jesus is the way, the truth, and the life. Amen. Kaya ngayon, may full access ka sa presence ni Lord ng Ama. Christ entered, so pointing to Christ, Christ entered the most holy place in heaven once and for all. Mamaya po may first time niya. He offered His own blood, not the blood of animals. Through His blood, we have bold access to God. Kapatid, amen. Kung noon, kung ngayon, ano po, sa study ng blood ng tao, makikita kung ano ang sakit. Di ba Kuya Wen? Makikita yung blood test kung ano ang sakit ng isang tao. Kung ano ang kondisyon. At hindi po ba sa blood test na yan? Malalaman kung ano ang kondisyon ng tao. Ano ng kalagayan ng kanyang mga katawan. Through blood test. Through a single drop of your blood. Amen? Sabi nyo, pinapasok niya sa microscope. Opo, pwede po kayo magpa-promote eh. Pwede po kayo magpa-blood test. Ayan, blood chem, ano po ating Pino? Blood chem, single drop of your blood. Makikita na kung ano yung sakit.
Because blood signifies life. Amen. How precious is your blood. Amen. That wash, tama ba? Amen. Wash me white as snow. Kung ang dugo natin, pag in-examine yan, kapatid, the single drop of your blood will signify if you're still alive, if you have sickness and diseases and illnesses, kung ano ang present condition ng iyong katawan. Pero the single drop of the blood of Jesus saves your life. Single drop of the blood of Jesus healed your sicknesses. Single drop of the Lord of Jesus' blood signifies our salvation. Single drop of the blood of Jesus signifies our reconciliation with the Father. The drop of blood of Jesus signifies we are the sons and daughters of Christ. Dahil pag nanampalataya ka sa Panginoong Yesus, aangkinin ka niya. Bibigyan ka niya ng karapatan na maging nalulus. Hindi simpleng dugo ang nagbayad para sa ating mga kasalanan. How do we appreciate ang Panginoon Jesus? Come to think of it. Ponder mo ngayon, isipin mo ngayon, i-meditate mo kapatid. Yung dugo mo hindi pwedeng ibang bayad. Yung dugo mo hindi pwedeng ibang tubos. Yung dugo mo hindi pwedeng paggaling ng may sakit. Yun yung ginagawa ng mga kulto. Diba? Which is opposite. Katunay yung masukulang-sukulang sa harapan ng Diyos. Ang dugo ng tao, hindi yan pwedeng magpagaling at magsalba ng buhay. Katunay na sabihin nyo yung blood transfusion. Ako, your life will never be the same again. Tama po ba? Mag-ilan-ilan ang tunay na nag-extend ang life with the permission of the Lord. Amen. But life, salvation, hindi pwede ang dugo. Amen. Ano mga kapatid? Yung isang patak lamang ng dugo ng Panginoon Jesus. How precious is the blood of Jesus that washed away all our sins. Amen. How precious is the blood. At ang gusto ng Lord, i-enjoy natin, kapatid. Dahil Jesus Himself, He gave up His life. Kung gugustuhin ng Panginoong Jesus, pwede siyang hindi mamatay. Amen? But He gave up. Ibinigay niya. Inialay niya ang kanyang buhay. Ibig sabihin, with His permission to take out the life. Amen? May kapangyarihan siya to lay down His life and to take on His life and resurrection. Kaya yung desisyon ng Panginoong Jesus to lay down His life for you. Amen? Yan ay dahil siya ay Diyos. Siya ay buhay. At siya ang muling pagkabuhay. Kaya sabi ko nga sa inyo, kaya yung mga disipulo, gano'n na lang yung kanilang boldness, yung courage, yung backbone na meron sila to share the gospel. Bakit? Nakasama nila si Jesus nung buhay, bago ipako sa krus. At nung ipako sa krus, namatay. On the third day, He rose again. And fellowship with them. Kaya kung nakili ng mga disipulo namatay sa Jesus, at siya muli
the truth. Ibig sabihin po, si Jesus, nakita niyo kanina kay Aaron, nakita niyo yung pinagpasukan ni Aaron na tent, sa tabernacle po. Hindi doon pumasok si Jesus. Naintindihan niyo po? Hindi doon nag-minister si Jesus. Amen? That is the old covenant. Jesus entered, kasi sabi nga, for Christ did not enter a holy place or the tabernacle where the ark of God is present noong panahon ni Moses, made by hands, which is a copy. Ito ay kapareho ng totoo. Amen? Sa presence ng Lord in heaven itself. Jesus appeared in the presence of Yahweh. Jesus entered into the presence of God. Amen. Into that location of God in heaven. Amen. Doon pumasok si Jesus. Yung pinaperform ni Aaron bilang high priest, Jesus is the high priest of the new covenant, and Jesus, blood himself, yun yung dugo niya na i-sprinkle sa mercy. Intindihan natin? Yung ginawa ni High Priest Aaron, Jesus is the new High Priest of the new covenant. Intindihan po natin? At kung si Aaron ay blood ng buwan, ng goat, ng animals, ang ini-sprinkle niya sa mercy seat, si Jesus, siya ang high priest, and his blood himself, mismo, dugo niya, the unstained, the precious blood, walang bakit ng dungis at kasalanan. Yun ang kanyang mismo. Para lamang sabihin sa'yo, kaya naman meron kang lubos na kalayaan makapasok sa kabanan-bananan dahil sa dugo ng Panginoong Jesus, kapatid. Amen? Hallelujah! Sabi nga, ito yung contrast noon. Yung earthly tabernacle, ito yung kay Aaron. Yung high priest entered once a year. At sabi doon, it could not take away sin. It was only a shadow. Pansamantala. Pansamantala lamang na kinocover ang sin ng tao. Amen? But Jesus, He entered the true heaven, the real dwelling of God. Now He appeared in the presence of God. And His ministry is ongoing, our great high priest. Hanggang ngayon. Amen. He is our great high priest. He continues to sprinkle the blood. Amen. Every time you access, in and out, you receive and you find pasture sa presence ng Panginoon. Amen. In Hebrews 10:19-23, this bold access through Jesus. Therefore, palakpakan natin ito. Therefore, brothers and sisters, since we have confidence, magkaroon ka ng kumpiyansa, kapatid. Confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus. Father, I come before you in your most holy place through the blood of Jesus. This is a new and living way. Kapatid, ito ang bago at buhay na pamamaraan o daan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen. Jesus continued to be your high priest. Every time you enter, ang nakikita sa iyo ng Ama is the sprinkled blood of Jesus. Amen. Because Jesus continued to be our high priest. Amen. Kung wala ang dugo, kung wala ang sprinkled blood of Jesus, hindi tayo makaka-access. No one can access into the most holy place. His body is, sabi nito, by a new and living way
kung parangalan mo ang ginawa ng Panginoon. Amen. Sabi niya, lumapit ka sa Ama ng may totoo. Enter with a true heart. Wala pang halong pagkakuloy na naman. Wala pang halong na tulad ng protection. Just be yourself. Pati kilala ka ng Diyos. Hindi mo kailangan mag-pretend na malakas ka sa harapan at presensya ng Panginoon. Hindi mo kailangan itago kung sino ka, yung totoong ikaw. Just be true. With a sincere heart. Ang nahihirapan ka na, then let it be. Sa presence ng Panginoon. Do not pretend. Just be yourself. Just have that sincere, totoo. Pag nakipag-usap ka ng sincero sa isang tao, tinitignan mo sa mata. Sinisiguro mong nakatingin din sa'yo upang makita niya kung gaano katotoo ang sinasabi mo sa kanya. When we enter into the presence of God, the most holy presence of God, be sincere. Ibig sabihin, kapatid, every word that you will say, totoo sa puso. Tunay sa puso. Tunay na nagmumula sa pag-ibig mo sa Panginoon. Amen. Sabi doon, lumapit ka na tunay lang may totoong puso, may sincere na puso, and full assurance of faith. Na ang pananampalataya mo ay bumubuo. For we cannot please God without faith. Or we cannot please God with a doubtful heart. That is not faith. Amen. Kailangan totoo ang iyong puso at buo ang iyong pananampalataya. Amen. Dahil ginawa na lahat ng Panginoong Jesus kapatid. May kung sasabihin, ginawa, tunay, ginawa ng Diyos ang lahat. Kinagyan ng Diyos ang tinigyan ng tingin na korona. Kinagupit. Binuhat ang mabigat ng krus. Naglambay ang kapundok ng Golgotha. Ipinako sa krus. Nakahang. Gaano kasakit yun? But not here. Not one single bone is broken. Amen. Sa Panginoon. Ginawa niya lahat yun. At nag-i-spare siya sa kanyang tagiliran. Lumabas ang tubig at dugo. Amen. Ginawa lahat ng Panginoon yun. Amen. Para sa iyo at para sa akin. Kaya hinihingi ng Panginoon. Lumapit ka sa akin na may totoong puso. Dahil totoo ako na nag-alay ng buhay para sa iyo. At ang pag-aalay ngayon ay hindi basta isang segundo kinuha ang kanyang buhay o binigay ang kanyang buhay. Kundi ito'y longer agony ang naranasan ng Panginoon. Mahabang pagtitingin ang kanyang dinanas para lang maibigay sa iyo ang asa. Amen. Sa presensya ng Diyos. Ang hinihingi ng Panginoon, ay tuwa. Huwag kang manalangin na parang nananalangin ka na wala. Na wala. Huwag kang manalangin na parang nagmamadali ka na parang kahit na lang masabi mo sa Panginoon. Basta ang sigurado masabi mo, Lord, bless me. Huwag kang manalangin na nagpapakita ng mawalang paggalang at pag-respeto. Manalangin ka ng totoo. Paano ka ba makipag-usap ng totoo sa tao? Paano ka ba makipag-usap ng totoo? Lalo na sa Diyos na tunay. Amen? Ang pag-usap ng Diyos, lumapit ka, lumako ka, binigyan ka na ng access sa kanyang presensya, lumapit ka ng may totoong puso. Sabi doon, a humble heart
there I want you to be. Palakpakan mo ang Panginoon. Hindi mo makakarasan yun, kapatid, kung hindi ka magpapakita at ipaparanas sa Diyos ang isang totoong puso, punong-puno ng pasalamat, punong-puno ng pagpupuri, punong-puno ng parangal sa kanyang ginawa para sa iyo. At hinihingi ng Diyos maging totoo. Sigurado ka sa iyong pananampalataya sa Kanya na namatay para sa iyo. Maging sigurado ka na meron kang pananampalatayang totoo sa Panginoon. It just goes for you cannot please God without faith. Even a small doubt, kapatid, it pleases the Lord. Masakit sa puso ng Diyos na meron kang pagtutuda sa Kanya, na meron kang pagtutuda sa Kanyang kailan, na ginawa niya na lahat. Amen. Ginawa niya na lahat. Sabi nga, we cannot do it, Lord, but you did it for us. Hindi namin kayang bayaran ang aming mga kasalanan. Hindi namin kayang linisin ang aming buhay. Hindi namin kayang alisin ang aming sarili sa putik ng kasalanan. Hindi namin kayang alisin ang aming sarili sa kadiliman. Pero ginawa mo lahat yan para sa amin. Sabi ni Lord, lumapit ka na with easy sincere heart and with full assurance of faith. Hindi ka makakalapit sa Ama na mayroong doubt sa iyong puso, na mayroong unbelief, na mayroong pagdadalawang isip sa kakayanan ng Diyos. Kaya nga sabi kapatid, God will meet you at the mercy seat. Next slide. From the altar to the mercy seat of God. Hallelujah. From the altar to the mercy seat of God, ang ginawa ng Panginoon. Makikita mo na lang, kung makikita mo na lang ang finished product, hindi mo mabavalue eh, di ba? Kung titignan mo lang, ito yung old way, ito yung new way. Pero kung iisa-isahin mo, mamaya tayo mag-communion. Kung aalalahanin mo, at kung ilalagay mo ang iyong sarili, na isa ka sa mga disipulo na nakawitness kung paano hinuli si Jesus, kung paano siya hinagupit, kung paano siya dinagyan ng koronang tinig, kung paano natuloy na siya hinubaran, kung paano siya ipinako, kung paano natuloy nga siya nabayubay sa krus. Pinagtatawanan. Ma-appreciate mo. Amen. Na lahat pa ng yun ay kailangan para sa aking kaligtasan. Lahat pa ng yun, yung mga disipulo o kuha sila kay Jesus, it seems to be defeat in the sight of men, but it is victory in heaven. Palakpakan mo ang Panginoon! Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Kapatid, it seems to be defeat, but the process is necessary for our victory, for we become victorious through Christ Jesus. From the altar to the mercy seat, we have full access before the Lord, kapatid. Hallelujah! Kaya naman sa kabutihan ng Diyos, yung mercy seat na yan, when Jesus returned into the presence of God, that mercy seat, next slide, at the became the throne of grace! Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! We praise you, Lord! Napakabuti mo! Dakila ka ang Diyos! Magapangyarihan ka talaga sa lahat! Wala na katulad! Wala na humigit sa iyo, Panginoon! Ginawa mo ang lahat para sa amin! The presence is Jesus! The presence
grace, kapatid. You don't deserve it. But God made it to be deserving. Hindi ka karapat-dapat, pero ginawa kang deserving, Lord! Ginawa kang karapat-dapat ng Panginoon! Ginawa kang karapat-dapat ng Diyos! Kung makikita mo ang iyong sarili, kung sino ka bilang tao, kapatid, ginawa kang karapat-dapat ng Diyos! Ginawa kang katwiran ng Diyos! Ginawa kang katuwid ng Diyos! Ginawa ka ng Diyos na anak ng Diyos! Ginawa ka ng Diyos na punong-puno ng kanyang habag. Punong-puno ng kanyang kapangyarihan. Ginawa ka ng Diyos na maging vessel ng mga pagpapala. Ginawa ka ng Diyos na ikaw lang sa sarili mo. Tinitignan mo, Lord, I don't deserve this, but you made it. You did it. Ginawa mo, Panginoon. Kung habang lang ang habag, sabi nga, God always come in mercy and truth. Dahil kung truth lang, kapatid, lahat tayo nagkasala. Pero dahil there is a mercy seat, habang ng Diyos ang nauuna, habang ng Diyos sa bawat isa na lumalapit, na tunay ang may kababa ang loob at nagsisisi at pinapatawad ng Diyos. And salvation is just the beginning. That mercy seat begin the throne of grace into your life. Amen? Hallelujah. Nagpasimula ang Diyos sa mercy seat sa iyong buhay upang magkaroon ka, tanggapin mo ang kaligtasan, kapatawaran, buhay na walang hanggan, reconciliation with the Father, and relationship with God. And now, that mercy seat for you. Now, as a Christian, continue living, being a Christian. That mercy seat becomes the throne of grace. Sa buhay mo ngayon, sa harapan ng Panginoon. So every time na tunay nang nagkakamali ka, kapatid, you are growing in the grace of God. Nakikita mo habang nagkakamali ka, sobrang napakabuti ng Diyos para magpatuloy ako sa pagkakamali ito. Sobrang napakahusay ng Diyos at napakabait ng Diyos. Hindi nagpapabaya ang Diyos para mabuhay ako sa buhay na walang pahalaga sa Diyos. Sobrang bait ng Diyos para hindi ko na kulikuran ng Diyos. Sobrang tapat ng Diyos para hindi ako mag-worship sa Kanya. Amen? Kaya nga ang Lord, He is always ready. The access is available, kapatid. Amen? Available access na yun. And when you found Jesus, nakita mo na sa iyong buhay, nasa iyong puso, you have the throne of grace ng Panginoon. You're growing into the grace of God day by day by day by day. Amen? Sabi nga po, ang Panginoon Jesus, siya mismo ang daan, ang buhay, ang katotohanan. Siya ang pintuan. Ginawa niya ang lahat. Ikaw ay may lubos na kalayan. Kaya nga sabi ni Ate Jeka ng Wednesday, rejoice in the Lord. Always! I said rejoice! Rejoice, rejoice, rejoice! Dahil kahit sa pinagdaraanan ka, kapatid, hindi yan ay kukumpara sa pinagdaraanan ng Panginoong Yesus para sa iyong katagumpayan. Yung sufferings na meron ka ngayon, it cannot be compared to the joy that awaits us. Amen? Kapatid, mag-rejoice ka. Amen? Because the throne of grace is available.
Amen. Enjoy the freedom. I-enjoy mo yung freedom na meron ng Panginoon. Amen sa iyong buhay. I-enjoy mo yung kalayaan na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. To appreciate how Jesus did it so well sa buhay mo. Amen. Grabe. Kapatid, appreciate it. Para talaga. Ang tanong lang, how much we value yung ginawa ng Panginoon sa atin. Ang Ama, sabi niya, for God so loved the world that hindi niya lang sinabi yung pagmamahal. Kung hindi ginawa niya ang lahat. Amen. The process is painful, but it ends up in victory. The process is necessary for our victory. Amen. Kaya kapatid, sabi ng Lord, anak, i-treasure mo yung access na meron ka. Be thankful, have the heart of gratitude, mapuno ka ng pasasalamat kung paano winash out ng Lord. Though your sins seems to be scarlet, pulang-pulang, kasalanan, pulang-pula. Si Paul, murderer, mamamatay tao, kahit gaano kapulang kasalanan kay Tim, nabulindi, pagkakasala, kayang-kayang linisin at patawarin ng Panginoon. Dahil nagawa niya sa krus ng Kalbaryo, ibinigay na niya ang kabayaran. And that is for once. Minsan lang. Amen? At hindi na muli mauulit. Kapatid, mahal ko ba tayo? Sabi niya, God is always extending His hand to the broken, saying, I am the Lord. Pero kapatid, ang gusto ng Panginoon, i-enjoy mo. I-enjoy mo. Nagaya kanina kung paano natin binalikan ang tunay na nakaraan. Kung paano yung mahirap na proseso para makatanggap sila ng tunay ng pagkawalan sa kanilang mga pagkakasala. Or kino-cover out ng blood ng animal ng kanilang mga sins. Si Jesus, siya yung gumawa ng proseso niya para sa atin. Amen. Na habang minimeditate natin yung word, gusto ng Lord, appreciate mo kapatid. Paano mo mag-appreciate? Malungkot, masaya. Masaya. Amen. Masaya. Masaya na punong-puno ng pasasalamat. Huwag kang malungkot kasi nagtagumpay na ang Panginoon. Nagtagumpay na ang Panginoon Jesus. Ang gusto lang ng Panginoon, take it by heart. Parangalan mo siya every time na ikaw ay dumadako sa presence ni Lord. Come with a true heart. Every time you worship God, come with a true heart. Every time you give your tithes and offering, come with a true heart. And a full assurance of faith. Anything that we do without faith is sin complete. Kaya, umakanta ka, nagbabasa ka ng Biblia, mutugtog ka, nakataas ang iyong kamay, do it all with the full assurance of your faith. Amen. Sabi nga, yung mga heaviness sa buhay mo, kapatid, malaya ka na! Pinalaya ka na ng Panginoon! Ginawa kang malaya ng Diyos! At bago nga tunay nga tayo magbigay ng tunay ng gratitude natin sa Panginoon, let us enjoy muna yung ginawa ng Diyos. Yung kasarapan na tunay nga, God did it all for you and for me. He washed away all our sins. Please,
others to the Lord. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, I did it all. I finished it all. I finished everything. Ginawa ko na lahat para sa iyo. All I want is for you to come to me with a sincere and true heart. Always. You have the full freedom to access into the Holy of Holies. Go and find and see and experience your pleasure as you go in and out of my presence. For I am the Lord, says the Lord. Indeed,